Lumarga na ang ikalawang pagdinig ng House Joint Committee kaugnay sa krisis sa langis. Kumuha tayo ng detalye sa agenda report ni Isaiah Mirafuentes ng Abante Live. Mula po dyan sa Batasan Pambansa. Isaiah, ano na ang update dyan? Pinky, halos 7 na oras na nagtatagal ang pagdinig ng House of Representatives kaugnay sa kasalukuyang krisis na nararanasan dito sa ating bansa. Umiikot ang pagdinig sa pagtalakay sa mga report na iba't ibang ahensya ng gobyerno at ng mga apektadong sektor at kung paano ito masusolusyonan. 76 resource person ang inimbitahan ng House of Representatives sa isinasagawang Joint Committee hearing ngayong araw. Kanina ay inalis na ni Pangulong Marcos ang excise tax sa kerosene at liquefied petroleum gas o LPG. Pero kahit na ipatupad na ngayong araw, delayed na rin ito. Kaya ang ilang mambabatas ay galit dahil April 9 pa dapat ito sinimulang ipatupad. Sa pagdinig kasi inamin ng Department of Finance na si PBBM raw ang dahilan kaya natagalang masimulan ang pagtapya sa fuel excise. We're still awaiting for the instructions from the Office of the President with regards to the lifting of the excise tax exemption. Naikinagalit naman ni Cagayan de Oro 2nd District Representative Rufus Rodriguez. 9, 10, 11, 12, 13. 5 days, Mr. Chairman. This should have already been first recommended by DBCC, the Energy Department, and the President, Chair, already suspended. He has all the powers granted by Congress. And we are saying that any delay, Mr. Chairman, will make our people suffer. First, the DOE, the DBCC, and the Office of the President, we are holding all of you accountable for the suffering of the Filipino people. Ayon naman kay Kamanggagawa Party List Representative Elison Fernando, bitin ang inaprubuhan ng Pangulo dahil hindi kasama ang diesel at gasolina. Sinabi naman ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste, may malalim na dahilan kaya mabagal ang pagpapatupad ng batas. Definitely I can say this. Sinabi sa akin at ang iba ding mga kasamahan ko sa Kongreso na kaya hindi inaaprubahan ang pagbaba ng VAT at ang iba pang mga economic measures ay dahil sa pagtutol ni Executive Secretary Ralph Recto. Inamin raw ito mismo sa kanya ni House Committee on Ways and Means Chairman Miro Quimbo. Bilang senador noong 2005, sa Executive Secretary Ralph Recto ang nagpanukala ng EVAT o Expanded Value Added Tax. Pinky, ilang minuto nga bago tayo umere ay nagkaroon ng komprontasyon sa pagitan nila Representative Leandro Leviste at Representative Miro Quimbo. Hinamon kasi ni Leviste si Quimbo na aminin sa publiko na siya nga nagsabing si ES Recto ang dahilan kaya nagiging mabagal ang pagpapatupad ng batas patungkol sa excise at value-added tax. Tanungin kayo, nag-usap tayo nung isang araw. Tinanong ko po si Mr. Chair, pwede na ba natin pagbotohan ang suspension ng VAT sa langis? Kahit hindi muna sa lahat ng bilihin, sa langis po muna. Ang sabi ninyo, Mr. Chair, may kumokontra sa kabinete. Sinabi ko ba yun? Mr. Chair, kung Lunes ngayon ano? hindi nyo po bawal ang tatanggihan, pagsisinungaling ha? papangalanan ko na lang po. Sinabi nyo po sa akin, ayaw kasi ng aking kababayang Batanggenyo pababain ang value-added tax sa mga bilihin o sa petroleum products. Pinangalan nyo po sa akin si Executive Secretary Ralph Recto ang humaharang sa pagbaba ng value-added tax. Hindi ko maalala yan. Ang dami natin pinag-usapan. Napag-usapan ba natin yan? Opo, Mr. Chair. No, but levity aside, I think the question should be addressed to our economic managers because I think it's a very pressing matter, a pressing issue. Mr. Chair, Well, paalala ko lang uli, Kong Lean, ha? Ang Secretary ng Finance ngayon ay hindi na si... opo, pero inamin nyo sa akin, Mr. Chair, dahil siya ay Executive Secretary, nilalalim mo lang ang aking puwagbulgar ng ating confidential na diskusyon. Sinabi ninyo sa akin, Mr. Chair, si ES, hindi mo nga sinabi Recto si ES, walang ibang ES naman, Mr. Chair, di ba? No, but in all Ay seriousness, ayaw na ibaba ang VAT. Mr. Chair, I would just like to put it on the record.
Totoo ba ang sinasabi ko na nag-usap tayo tungkol sa pagtutol ni ES sa pagbaba ng VAT o hindi? Mr. Chairman, point of order. I'm sorry, gusto Ikaw ko na lang bang ginigrill? linawin, Ikaw hindi na po ako tinatanong? nagsisinungaling dito. Totoo ba o hindi na si ES ay nagpahayag ng kanyang pagtutol sa pagbaba ng VAT? Sa pagkakaalam ko, malinaw na malinaw dito, Kong Lean, na marami sa mga cabinet members natin, hindi lang siya, all our economic managers have put their position na tutol sila sa pagbaba ng VAT. Sabi ni Pinky, kanina iginiit din ng Department of Finance na handa silang sumunod sa kautusan ni PBBM at handa raw nila ipatupad ang nasabing batas within 1 to 2 days sa mga paparating na supply ng langis. Pero iginiit ni Representative Miro Quimbo na siyang facilitator ng kasalukuyang pagdinig dito sa Kamara na dapat isama sa pagpapatupad ng pagtatapyas ng excise tax ang mga buffer stock ng langis dahil nga nakakaapekto na rin ito sa mga consumer. Pinky. Isaiah, mabilis lang, ano? So, paano yung ending between Congressman Miro Quimbo at si Congressman Leandro Leviste? Alam mo, Pinky, yung habang nagkakaroon ng pagdinig kanina nga, yung mga ilang mamambabatas ay nagtatawanan sa loob ng plenaryo. Dahil nga itong si Representative Miro Quimbo ay ginigiit na wala raw siyang maalala na nag-usap sila ni Representative Leandro Leviste kaugnay nga sa pagdadawit kay Executive Secretary Recto kaya medyo mabagal yung pag-usad ng mga panukala. Matapos nga ang kanilang konfrontasyon, tumayo si Leviste sa kanyang kinaupuan at kinamayan pa niya si Representative Miro Quimbo at sinabi pa ni Miro Quimbo kanina, nakakatakot daw talaga kapag si Leandro Leviste ay kumakamay. Pinky. Maraming salamat sa iyo, Isaiah Mirafuentes ng Abante, nag-uulat ng live mula sa Batasang Pambansa. Mag-follow sa aming mga social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa pinakahuli at eksklusibong mga balita.